All right, we're back here on Showbiz Central, of course, with the controversial Miss Jenalyn Mercado. Jen, so pag-usapan natin yung kaganapan dun sa Golden Screen Awards. Unang-una, alam mo ba na nominated si Dennis Trillo? Hindi. Late na rin nung araw na yun na sinabi sa akin ni Luis na samahan mo naman ako kasi kailangan ko ng kasama. So, sabi ko, sige, ano bang kailangan isuot? Kasi wala naman akong idea, ano bang event. So sabi ko, sige, samahan kita. So wala talaga akong idea. Wala talaga akong idea at all. Okay. Pero we heard na upon going to the venue, nakita mo raw yung car ni Dennis. Yes. So how did you feel na he is in the venue? Well, medyo kinamay ka ba ng konti, pero okay lang. Siguro sa tingin ko parang medyo matagal na rin kasi yung simula nung nangyari yung gulo sa aming dalawa ni Dennis, parang ang tagal na. So para sa akin, nung nakita ko medyo kinabahan ako, pero naisip ko na parang siguro okay na naman lahat kasi ang tagal na rin, Yes. kalimutan na lang natin. Ganun. Pero ever since yung sinasabi mong gulo between you and Dennis, have you ever seen each other? Nagkita na ba kayo? Nakapag-usap na ba kayo? Nagkikita kami sa Party Pilipinas. Pero walang usapan na nangyayari? Wala. Okay, napag-usapan niyo na ba ni Luis na just in case you are in the same room as Dennis, ano sa tingin mo ang mangyayari dyan? Hindi namin napag-uusapan ni Luis yun. Kung wala, bahala na. Ganun lang. Kung ano man ang mayari, bahala na. Kasi kilala ko rin naman si Dennis, hindi naman siya yung tao na, di ba, sasabak sa isang gulo. So, di ba, si Luis din naman, ganun din naman. Sa tingin ko, wala namang mangyayari at wala namang masama if ever magkita-kita kaming tatlo. Do you think umiwas si Dennis sa inyo ni Luis? Because they said na pumunta raw si Dennis dun sa bar next door. Honestly, hindi ko talaga alam kung ano nangyari kasi pagpasok ko sa loob, akala ko nandun na rin sa loob si Dennis. So, wala na akong idea kung anong nangyari. Hindi ko alam. Kanina ko lang din nalaman na nagpunta pa pala siya sa ibang lugar at inantay pa kaming ulo. Well, he had good things to say. Sabi niya, masaya daw siya para sa inyo ni Luis. Merry Christmas. Nakapag-move on na raw kayong lahat. Doon nga sa nangyari before. What can you say about that, Jen? Tama naman si Dennis. Para sa akin, magpapasko na. Ang hirap ng pakiramdam na nagpapasko ka na may sama ng loob at mabigat yung pakiramdam mo. Maganda yung Pasko na, 'di ba? Masaya ang lahat, wala nang samaan ng loob. Maganda yung magkikita kayo na okay na, yung masaya yung pakiramdam. Do you think after this wala nang awkwardness pag kayo magkita sa Party Pilipinas? I hope. Sana. Kasi ayoko rin ng feeling ng gano'n yung nagkakasalubong pero parang mabigat yung pakiramdam. So, pangit ng pakiramdam na gano'n. Okay, ito naman, si Ate V naman ang pag-usapan natin. Sabi ni Ate V, happy raw siya na pinapasaya mo si Luis. What can you say? Siyempre, wala akong masabi. Kasi, nakakatuwa din dahil nararamdaman ng isang ina yung pakiramdam ng anak niya na masaya. Siyempre, ganun, di ba? Nanay din ako eh. Alam ko yung pakiramdam ng anak. Alam ko ng pakiramdam ng anak ko pag masaya yung anak ko. Ang sarap din ng pakiramdam eh. So, she even got you to perform in the festival in Batangas and she enjoys your company daw. Yes. Kasi alam naman ng lahat, di ba, medyo may pagkamakulit talaga ako. So, nakakatuwa na magkakasundo kami at natutuwa rin siya sa akin. Sabi ni Ate V dun sa VTR kanina dyan na she's ready na magkaapo. Are you ready? I mean, is that even enter your brain? Like, ready ka na ba na sundan? Masyado pang bata. Napalunok ako. Masyado pang bata si Jazz para sa ganyang bagay. At hindi rin natin masasabi dahil bago pa lang naman kami ni Luis. Marami pa kaming pagdadaanan at marami pa kaming dapat ma-discover sa isa't isa. So, sa ngayon, ine-enjoy pa namin yung company ng isa't isa. At yun, enjoy lang. There you go. Thank you so much, Jen. And of Thank course, you. to Ate V for granting us that interview. Thank you so much. Alright, sa lalong tumitinding kaso sa pagitan ni Nadia Montenegro at Annabel Rama, isang dating aktres sa kaibigan ni Tita Annabel ang handang tumistigo laban sa kanya. Watch this. November 29 ang itinakdang araw ng paghaharap ni Nadia Montenegro at ng kanyang kinasuhan ng child abuse and oral defamation na si Annabel Rama sa Quezon City Prosecutor's Office.
Ngunit ng araw na yon, ang abogado ni Nadia at si Annabel lamang ang humarap sa piskal. Galing ako ng States, dumating ako bago mag-hearing. Siya lang masasagot ko, duwag. Kasi file siya ng file, hindi naman pala siya makakasipot. Hindi ito laruan ng court. Pag-isipan mabuti, may time ka ba? Pumunta ng mag-hearing? Nagsasabi ka ba ng totoo? Kung andito ako tuwing hearing kasi paglalaban ko yung sarili ko na malinis ang pangalan ko. But she really intends to attend this hearing. Unfortunately nga, she wasn't able to change her flight schedule. But we have her additional witnesses for the child abuse case. Sinasabi ko, I don't know paano sinabing ko. I have no time to that kasi una-una, kumikita ako ng malinis sa paraan. Hindi ko kayang magbenta ng hindi ako kaya magbenta ng tao, ng anak niya. Noong Martes rin, iniharap na ng kampo ni Nadia ang dalawa sa kanilang mga testigo laban kay Annabel sa kasong child abuse. Ang driver ni Nadia na si Ariel Gamara at ang dating aktres na si Divina Valencia. I'm here for the kids. Wala akong kaaway. Wala akong gustong kaawayin. At kahit saan makarating to, yung katotohanan lang ang gusto kong sabihin. Nagkataon na itong 4 na anak ni Nadia na mga sunod-sunod. Huwag na natin bagitin ang pangalan. Oo, ay mga inaanak lahat ni Dran Rep. So, ang connection ay napakabigat. At saka, ang pinakamabigat doon, kailangan ko sabihin ang katotohanan para sa mga bata. Kahit naman pag si Annabel ang nasa posisyon na ganito at kakailanganin niya ako, I'm more willing to do it for her. Samantala, sa susunod na linggo ay muling magsusumite ng mga counter affidavit ang magkabilang kampo. Kasi kung nagsabi ka ng totoo, humarap ka sa akin, harapin mo ako. Kasi ang gusto man piska, masagutan tayong dalawa sa harapan niya Ipo-prove mo yung dinimanda mo sa akin kung nagsasabi ka ng totoo. I-prove mo. Okay, Mon, round 2 of this fight. I feel like it's a weekly commentary. But, ang naramdaman ko lang dito, Pia, with this new, parang may mga taong sumusulpot na naman. Sana lang, yung mga walang alam dun sa kaso, wag nang makisawsaw sa gulo. Kasi, with all due respect to Miss Divina, I've never heard of her. I've never seen her in any of our family gatherings, in any Royal Era event or project. I haven't seen her or heard her name. So, I am 100% sure that she's clueless about this case. So, yun lang. Sana wala na pong mga nakikiride or sumisiksik. Kung wala naman pong alam dun sa kaso, ay wag na lang po sana dahil hindi nakakatulong. But how is this affecting your mom? When you see her at home, kamusta naman siya? At home, she's the same. She's the same woman at home. She's the same mother at home. She doesn't bring any of that into the household. I think she's so used to it na eh. Sanay na siya sa mga ganyan. So, pag ganon, hindi na dinadala sa bahay yung mga ganyang problema. Okay, Mon. Yeah. So yun lang yung message ko. Until next week. Yes. Abangan po mamaya si Castaway Maria Isabel Lopez sasalang sa Don't Lie to Me. I love her. I know, me too. Isa pang sound, isa pang mga quotable quotes Yes. ang binibitawan ng babaeng yan sa pagbabalik po ng Showbiz Central. Tutukan ang castaway na natanggal sa isang deadlock vote out. Maria Isabel Lopez, lilinawin ang mga naging tensyon sa isla sa kanyang pagsalang sa Don't Lie to Me, Live the Live. At Pilar Pilapil, napatawad na raw ang mga sumaksak sa kanya. Ito naman, matagal na. Right after it happened. At Chris Bernal, inaming cool off na sila ni Jay Perillo. Ay, wala na. Ewan ko, siguro naawa siya sa akin. Ang pahayag ng mga controversial stars. Susunod na.